Breaking news, exposed na. COMELEC umami na. Plano sa midterm election na bulabog na. Lahat online na. Ay, yung sinasabi ko. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nakuha natin, no? Nagmula kay Pinas Balita TV. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! In fact, para sa inyong kaalaman, sa mga kababayan natin, mga kamag-anak nyo, kakilala abroad, ayun, syempre, bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon na nagmula kay Mr. Real Talker. Ayan, syempre, credits to Mr. Real Talker. Suportahan natin yan, si Mr. Real Talker, mga katunay. Tuloy natin. po namin sila gamit ang kanilang cellphone, laptop at iPad lang. Internet voting na ang gagawin natin sa kanila. Hindi na nila kinakailangan pumunta pa sa embahada, sa konsulada, o kaya papadalan sila ng envelope na naglalaman ng balota. Ay, mantakin mo. Pwede na ang online. Oh, so boboto ka na online. Pwede kaya yun? O sige, pagpalagay natin sinabi niyo pwede na. Aba, parang hindi maganda yan online. Eh di pwede kang gumawa ng mga ano, ng mga clone, yung mga ano ba yun? Yung mga tao na kunwari botante kung online lang. Sa online maraming hocus-pocus diyan. 'Di ba? Ang sarap sabihin, no, na hindi na kayo mahihirapan. Boboto na kayo sa online, di wow. Pero nakakagulat naman ngayon. Sa tagal ng panahon na nagkakaroon ng eleksyon sa atin dito sa Pilipinas, bakit ngayon nyo lang naisip magkaroon ng online voting? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang nakapag-isip ng online voting? Aba! COMELEC, ano yan? Nakaboto na po sila gamit ang kanilang cellphone. Yung mga kamag-anak niyong marino. Patay na tayo. 'Di ba? Ang voting na, 'di ba? Sa iba, lalo na sa mga overseas, is internet na. Patay talaga. Kita nyo syempre mga kababayan natin sa ibang bansa. Ayan talagang pinabor talaga nila sa inyo ang pagiging pagboto sa online na lang para hindi na daw kayo mahirapan. Pero ang tanong, yung mga kababayan natin sa ibang bansa, kayo po ba? Ito, alam ko maraming nakikinig po dito sa atin at nanonood dito sa channel natin na mga kababayan nating OFWs. Kayo po ba ay pabor sa online voting na gagawin nila? No? Kapag kayo boboto online na lang, 'di ba? Para sa akin kasi mga katunay, parang napakahirap Parang mas lalong naging critical. O sige, pagpalagay natin madali, mabilis, 'di ba? Hindi na mahihirapan ng mga kababayan natin. Dahil syempre mga busy sila, kailangan nila talaga ng ganyan. 'Di ba? Pero magiging maganda ba ang resulta niyan sigurado kung sakaling magkaroon ng online voting? Hindi kaya magkaroon ng mga multo na boboto dyan? Diba? Madali kasing gumawa ng mga, ano ba tawag doon, mga katunay. Yung yung FB na mga nagpapanggap lang na ganun. Kalimutan ko Nasa dulo ng dila ko. Comment nyo na lang mga katunay Madali lang magpanggap ng ganun. Parang sa nararamdaman ko ngayon, ginagawa nyo lahat. Lahat ng paraan para hindi makapasok yung mga hindi dapat makapasok sa eleksyon. At ginagawa nyo ng paraan lahat ng mga gusto nyong ipasok para yung mga hindi makapasok ay siyang hindi makapasok. Mr. Talker, tuloy mo na. No? Diyos ko, prone to dayaan yan. Diba? Ayun yung sinasabi ko, tama si Mr. Talker, prone to dayaan. 'Di ba? Maaaring may mga gumawa diyan ng mga account, mga ganito, ganyan, ganyan. Maaaring ganun. At magiging bilang doon. 'Di ba? Nako. Talagang ginagawa nyo lahat. 'Di ba? Lahat ng makakaya nyo. Basta wag lang makapasok ang ayaw nyong makapasok. Questionable
ang kredibilidad ninyo. Comelec, lalo na sa mga nangyayari ngayon. Diyos ko naman, Comelec, pati ba naman kayo? Di ba? Is nakikisakay na rin kayo sa Agos. Grabe. Yeah, di ba? Example, si Benhur Abalos, hindi pa nga eleksyon pero naglipana na ang kanilang mga posters. Nauna na silang nangampanya. Diyos ko. Tapos ngayon, internet, doon na buboto ang iba. Wala talaga yan, mga lord. Ayun, mga katunay, poser. Di ba? Maraming gagawa ka lang ng mga poser, di ba? Ang dali-dali mo nang makagawa ng ganyan. Nako. Good luck. Diba? Madali lang yan dayain eh. Diba? Mantakin mo nga, may survey akong napanood eh. Halos walang nakapasok sa mga Duterte na slate eh. Lahat puro sa BBM slate ang nakapasok eh. Diba? Wala talagang na parang, sabi ko, inisip ko, parang napaka-imposible naman ito. Si Bato laglag, si Bongo laglag. Doon pa lang nag-iisip na ako eh. Parang napaka-imposible. Pag lalo na pag internet ko, no? Sa cellphone lang boboto. Oo. Madaling imanipula yan. Totoo ba to? Diyos ko! Basahin natin, mga lords. Pamamahagi ng ayuda sa panahon ng kampanya, pinayagan ng Comelec. Ay, bawal yan. Diyos ko! Yan na yun. Yan na yun. Bawal yan, ha? Namamahagi ka ng ayuda sa panahon ng kampanya. Ng kampanya. Diba? Dahil kapag malapit na ang kampanya, bawal na yan. Bawal ka na magpalapad ng papel. Diba? Eh, yung mga artista nga, natatakbo sa politika eh. Kita mo, pinapatay na sila sa palabas nila, isa-isa. Diba? Bawal yung ganyan dapat. Hindi nyo kinukonsinti yan. O sige, pagpalagay nyo, sige, konsintihin nyo na. Ang tanong. Diba? Ang tanong. Kahit babigyan nila lahat ng mga tao, yung nagbibigay ba na yun, eh, iboboto nila. Susuportahan nila. Siguro, tatanggapin lang yan, pero iba ang magiging laman ng balota nila. Utak na lang ngayon ang pagaganahin. Diba? O sige, magbigay ka. O di, bigyan mo kami. Eh kapag bumoto naman kami, hindi mo kami mababantayan. O, pwera lang dyan sa online voting na yan, ha? Diba, yung AKAP? Yung mga ini-insert nila ng mga walang kwenta? Para yan ipang mood sa tao. Vote buying. Tapos mantakin mo, kaya nga binasura yung PhilHealth, yan ang pinili eh. Diba? Yung mamigay ng ayuda, yung mamigay ng kung ano-ano. Diba? Pero yung PhilHealth, nasa kalusugan ng mga tao, binaliwala nila. No? Pati malasakit, tatanggalin din. Kasi itong Comelec, may Comelec tayo na papayagan nila. Oo, bawal na yan. mamigay ng ayuda sa panahon ng kampanya. Mantakin mo ang tagal-tagal na rin yan, Comelec. Di ba pinagbabawal yan? Bakit ngayong panahon na to is naging pwede na? Di ba? Kahit yung online voting. O alam nyo pala na mas madadalian ng mga kababayan natin na bumoto yung mga nasa overseas. Di ba? Bakit hindi nyo pa dati ginawa yung online voting na yan? Bakit ngayon nyo lang naisip? O, di ba? Hanep. Sobrang hanep nyo. Grabe, mga lods. May natitira pa ba kayong ahensya ng Marcos administration na may kredibilidad at dignidad? Yun O lang. talagang lahat na puro katangahan na lang? Imaginein mo, papayagan ng Comelec. Oh my God. Sa bagay. OMG talaga. Hindi pa nga eleksyon ngayon, pinapayagan na ng Comelec na ipang bandera ng nila Abalos yung mga pagmumukha nila. Eh di yung mga artista dapat, hindi na sila pinapatay sa palabas nila. Di ba? Hindi na sila dapat ginaganon. O, magtuloy-tuloy na rin kayo sa pag-aartista nyo hanggang magkaroon ng botohan. Di ba? Sayang din yung trabaho nila, di ba? Hey, laki-laki pa ng tarpaulin, ang laki-laki pa ng billboard. Tapos may balota pa. Na parang to, di ba, to mindset everyone na i-shade nyo, iboto nyo. Hey, Diyos ko, grabe talaga, mga lodge. Halos lahat ng ahensya ngayon. Pero tingin ko hindi nila mauuto basta-basta ang mga tao. Matalino na mga tao ngayon, lalo na sa nangyayari ngayon. Tahimik lang ang mga kababayan natin, pero alam namin, no, umaasa kami sa inyo mga katunay, mga kababayan, na ang mga isip nyo ay bukas.
gobyerno. Ayon, ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas Balita TV dahil doon natin siya nakuha. At syempre itong video na napanood natin ngayon at binigyan ng reaksyon na nagmula kay Mr. Will Talker. Kayo mga katunay, sang-ayon ba kayo sa online voting na mangyayari na binabandera ng COMELEC ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.